Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, magandang maulang umaga sa ating lahat, mga kasulidrak. Malugod ko kayong inyayahan, binabati sa ating muling pagtitipon, sa ating pagninilay sa salita ng Diyos. Isang pagpapala ang panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ika nga, every gising is a blessing. Isang panibagong pagkakataon upang siya ay sambahin, pasalamatan at makinig sa kanyang banal na salita. Sa gitna ng hamon, responsibilidad at iba't ibang pagsubok na ating kinaharap, naway magsilbing matibay na pundasyon ng ating pagninilay sa salita ng Diyos. Tulad ng isang bahay, na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay magiging matatag kapag ang Panginoon ang ating sandigan at ang kanyang mga salita ang ating sinusunod. Kaya ihanda natin ang ating mga puso at isipan, iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo at buksan niya ang ating isip upang maunawaan natin ang kanyang mensahe at palakasin ang ating pananampalataya upang maisabuhay natin ang kanyang kalooban sa buong maghapon. Maligayang pagdalo sa ating pagninilay ngayong umaga. At naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay nakikinig at nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasulidrak, ay matatagpuan sa pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 10. Ito po ay sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa panalangin. Ama naming Diyos ng mapagmahal, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa panibagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa pagpapalang ito na iyong ibinigay sa amin, Panginoon, sa ika nga, every gising is a blessing. Panginoon Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na naroon sa mga malapit sa ilog, sa mga kabundukan, sa karagatan, dahil malakas ang hangin, may ulan. Ingatan mo po sila, O Diyos, sa mga baha, sa mga landslides, sa mga tidal waves. Lord, samahan mo sila sa kanilang buhay upang ligtas sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, sa mga nagbabiyahe, maaari yung iba ay papasok sa kanilang mga trabaho,
Panginoon, ingatan mo sila, lalong-lalo na yung mga nagdadrive ng mga motor, dalawa lang ang gulong. Dahil sa mga kalsada ngayon ay may mga butas, maaaring hindi nila mapansin na may butas dahil may tubig, Panginoon. Ingatan mo po sila, O Diyos. Ilayo mo po sila sa kapahamakang iyon, sa mga aksidente, upang sila'y makarating sa kanilang pupuntahan at makauwi ng maluwalhati, Panginoon. Patuloy ko rin itinataas sa inyo ang mga matatanda, mga senior citizen. Patuloy mo po silang samahan, Panginoon, sa kanilang katandaan at patuloy mo silang ingatan. Palakasin mo po ang bawat isa upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kainyo sa pamagitan ng kanilang mga gawa, sa kanilang pananampalataya, Panginoon, sa iyo at pagsunod sa iyong kalooban. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kapatid naming may karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, paggalingin sa mga karamdaman kanilang naranasan sa pagkakataon nito. Tulungan mo sila, O Diyos, na makabangon sa kanilang karamdaman. Panginoon, patuloy ko ring tinataas sa inyo ang aming bansa na ngayon ay nahaharap sa malaking pagsubok dahil po sa patuloy na pag-uulan. Ingatan mo po ang bawat isa, ang aming mga leaders, O Lord, naway makagawa sila ng magandang gawain upang makatulong sa mga taong nangangailangan tulad ng nangangailangan dahil sa baha. Panginoon, Lord, samahan mo po sila. Bigyan mo sila ng talino upang sila, Panginoon, ay makagawa ng mabuti para sa kanilang kapwa. Dahil sila po ay pinili namin o pinili mo upang maging mamuno sa amin, Panginoon. Panginoon Hesus, samahan mo din ang mga manggagawa na patuloy na tumutulong sa mga nangangailangan, yung mga nabahaan, yung mga volunteers po sa rescue. Ingatan mo po sila, O Diyos, at patuloy mo silang palakasin ang kanilang katawan upang sila, Panginoon, ay patuloy na makatugon sa mga pangangailangan ng aming mga kababayan, aming mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Yan. Mamuhay na may pananagutan sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo. Yun po ang pamagat, mga kasolidrak. Mamuhay na may pananagutan sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo. Mga kasolidrak, mga kapatid ko kay Kristo, ang buhay ng tao ay puno ng mga pagpili. Puno ng mga pagpili. Araw-araw ay gumagawa tayo ng mga desisyon na humuhubog sa ating pagkatao at nakaapekto sa ating pamilya, sa ating simbahan, at sa ating lipunan. Maraming tao ang nabubuhay na tila ba walang pananagutan. Iniisip na walang sinuman ang makaalam ng kanilang ginagawa. Ngunit mga kasolidrak, mga kapatid ko kay Kristo, malinaw ang paalala ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 5, talatang 10, darating ang araw na ang bawat isa sa atin ay haharap kay Kristo upang magbigay sulit ng ating buhay. Di ba? Darating ang araw. Nahaharap tayo sa ating Panginoong Jesucristo upang magbigay sulit ng ating buhay. Hindi ito isinulat upang takutin, no, ang mga mananampalataya, mga kasolidrak, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi ito sinulat upang tayo'y takutin, kundi upang hikayatin silang mamuhay ng tapat at banal. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos, mga kapatid. Biyaya ng Diyos yan. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ngunit, ang ating mga gawa bilang mga mananampalataya ay may pananagutan sa harap ng ating Panginoon.
Ang ating katapatan, mga kasolidrak, mga kapatid, ang ating paglilingkod, ang ating pag-ibig, at ang ating pagsunod ay hindi nakalilihim sa Kanya. Una, mga kasolidrak, tayong lahat ay haharap kay Kristo. Sinabi ni Apostol Pablo, tayong lahat, wala pong pinipili yun. Walang sino man ang hindi kasama yun. Mayaman man o mahirap, bata man o matanda, pastor man o miyembro, pinuno man o tagasunod, lahat, mga kasolidrak, mga kapatid ko kay Kristo, lahat ay haharap sa Panginoon. Sa mundong ito, maaaring maitago ang ating mga pagkukulang, no? Yung ating mga kasalanan. Ngunit walang anumang lihim ang maitatago sa Diyos. Nakikita niya, no? Nakikita niya ang ating mga iniisip, ang ating motibo, at ang ating salita at kilos. Alam niya kung tayo ay tapat o nagpapanggap lamang. Ha? Di ba? Ang katotohanan ito ay dapat magtulak sa atin na mamuhay ng may kabanalan at katapatan. Hindi tayo namumuhay upang mapuri ng tao, mga kapatid. No? Hindi. Kundi upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay makatarungang hukom. Makatarungang hukom. Di katulad ng hukom ng ating lipunan. Di ba? Ang hukuman ni Kristo ay hindi tulad ng hukuman ng tao, mga kasolidrak. Ang tao ay maaaring magkamali sa paghatol. Ngunit ang Diyos ay ganap na makatarungan. Hindi lamang panlabas na gawain ng kanyang tinitingnan. Sinusuri niya ang laman ng ating puso. Yun ang totoo, mga kapatid. Sinusuri niya ang laman ng ating puso. Maaring magbukhang mabuti ang isang gawa, ngunit kung ito ay ginawa dahil sa pagmamataas o paghahangad ng papuri, alam iyon ng Diyos. Alam yan, iyon ng Diyos, mga kasolidrak. Kaya't mahalagang itanong natin sa ating sarili, bakit ko ginagawa ang aking paglilingkod? Bakit ko ginagawa ang aking paglilingkod? Para ba ito sa kaluwalhatian ng Diyos? O para ba sa aking sariling kapurihan? Ang aking pananampalataya ba ay nakikita sa aking pamumuhay? Pangatlo, ang bawat gawa ay may pananagutan, mga kasolidrak. Ang bawat gawa ay may pananagutan. Ang bawat salita, kilos, at desisyon ay may bunga. May bunga yan. Salita, ating kilos, at desisyon ay may bunga. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon upang gamitin natin ang ating panahon, ang ating talento, ang ating kakayahan, at ang mga pagpapala para sa Kanyang kaharian. Tinatanong tayo ng talatang ito na paano natin ginagamit ang ating oras. Mga kasolidrak, paano natin ginagamit ang ating mga oras? Paano natin minamahal ang ating pamilya? Tapat ba tayo sa ating mga ministeryo? Nagsisilbi ba tayo ng may pag-ibig? Nagpapatawad ba tayo? Di ba? So, tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid, mga kasolidrak. Ang ating buhay ay ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yun ang po ay totoo. Ang ating buhay ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tayo ay tayo ay mga katiwala. We are the stewards. No? Katiwala lamang tayo, mga kasolidrak. Katiwala lamang tayo ng Kanyang mga pagpapala.
Pang-apat, mamuhay na may layunin. Ang kalamang haharap tayo kay Kristo ay hindi dapat magdulot ng takot. Hindi dapat. Kundi ng inspirasyon upang mamuhay ng may layunin. Bawat araw, mga kasolidrak, ay pagkakataong magmahal. No? Bawat araw ay pagkakataong magmahal, pagkakataong maglingkod, pagkakataong magpatawad, pagkakataong magbahagi ng mabuting balita, maging tapat sa ating mga tungkulin at magbigay luwalhati sa Diyos. Yan po, mga kasolidrak, sa bawat araw ay may pagkakataon. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating paglalakbay sa mundong ito. Ngunit alam natin na darating ang araw ng ating pakikipagtakbo sa Panginoong Hesus. Panglima, ang biyaya ni Kristo ang ating pag-asa. Iyon po, mga kasolidad. Ang biyaya ni Kristo ang ating pag-asa. Bagamat haharap tayo sa hukuman ni Kristo, mga kasolidad, mga kapatid ko kay Kristo. Hindi tayo nabubuhay sa takot, kundi sa pag-asa. Pag-asa na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang ating pag-asa ay nakasalalay sa ginawa ni Kristo doon sa krus. Doon sa krus. Siya ang namatay at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Ang tunay na mananampalataya ay hindi gumagawa ng mabuti upang maligtas. Hindi gumagawa ng mabuti upang maligtas. Gumagawa siya ng mabuti dahil siya ay iniligtas ng biyaya ng Diyos. Ang mabubuting gawa ay bunga lamang ng pusong binago ni Kristo. Kapag tayo ay nanatili kay Kristo, ang ating paglilingkod ay nagiging makabuluhan. Ang ating pagdurusa ay nagiging may pag-asa at ang ating buhay ay nagiging pagpapakita ng kaniyang pag-ibig sa mundo. Ang pangalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 10, ay isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan. May darating na araw na pananagutan sa harap ng Panginoon. Kaya't habang may panahon pa, mga kapatid ko kay Kristo, mga kasolidrak, habang may panahon pa, mamuhay tayo ng may katapatan, kabanalan, at pag-ibig. Gamitin natin ang bawat araw upang mahalin ang Diyos ng buong puso, paglingkuran ang ating kapwa, at maging tapat sa ating pagkatawag bilang mga alagad ni Kristo. Ito ngayon ang hamon para sa atin, mga kasolidrak, mga kapatid ko kay Kristo. Kung haharap ka kay Kristo ngayon, mga kasolidrak, kung haharap ka kay Kristo ngayon, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong buhay? Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong buhay? Ginagamit mo ba ang iyong mga talento para sa Diyos? O tapat ka ba sa iyong pananampalataya kahit walang nakakakita? Ang iyong mga salita at kilos ba ay nagbibigay luwalhati kay Kristo? Mayroon bang mga bagay na kailangan mong pagsisihan at ituwid? So habang may pagkakataon pa, mga kasolidrak, mga kapatid, piliin nating mamuhay ng may pananagutan, ng may kabanalan, at may pag-ibig. Naway sa araw ng ating pakikipagtagpo sa Panginoon,
ay marinig natin ang kanyang mga salita. Mabuti, tapat at mabuting alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Mamuhay tayo ngayon na parang magbibigay ng kaluwalhatian kay Kristo at magiging handa sa araw ng ating pagharap sa Kanya. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at dakilang Diyos na Ama, buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa iyong banal na salita na muling nagpapaalala sa amin na darating ang araw na kami lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo upang magbigay sulit ng aming buhay. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig, walang hanggang awa at biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataong hindi naging tapat ang aming pamumuhay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga maling iniisip, sinasabi at ginagawa, at maging sa mga pagkakataong hindi namin nagawa ang mabuti kahit mayroong kaming pagkakataon. Linisin mo ang aming mga puso at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban. Panginoong Hesus, salamat sapagkat ikaw ang aming tagapagligtas at pag-asa. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus na nagbigay sa amin ng kapatawaran at bagong buhay. Naway ang aming pananampalataya ay makita hindi lamang sa aming mga salita, kundi sa aming mga gawa. Turuan mo kaming maging tapat sa aming mga tungkulin, mapagmahal sa aming kapwa, mapagpakumbaba sa aming paglilingkod, at matatag sa aming pagsunod sa iyo. Banal na Espiritu, patuloy mo kaming gabayan sa bawat araw. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat pasya, sa bawat lakas sa gitna ng mga pagsubok, at katapangan upang mamuhay ng may kabanalan at integridad. Naway ang bawat salita na aming bibigkasin, bawat gawa na aming gagawin, at bawat desisyon aming tatahakin ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya. Pagkaisahin mo kami sa pag-ibig, pananampalataya, at paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo rin ang aming simbahan, ang mga pastor, ang mga manggagawa, mga pinuno, at bawat mananampalataya. Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng iyong kapangyarihan at liwanag upang marami pang makakilala at sumampalataya kay Kristo. Ama, tulungan mo kaming mamuhay araw-araw na may kamalayang ang aming buhay ay may pananagutan sa iyo. Naway maging tapat kaming mga katiwala sa aming oras, sa aming talento, sa aming kakayahan, at mga pagpapalang iyong ipinagkatiwala sa amin. Ihanda mo ang aming mga puso upang sa araw ng aming pagharap sa iyo ay matagpuan mo kaming tapat, masunurin, at namumuhay para sa iyong kaluwalhatian. Habang kami ay maghihiwalay sa oras na ito, Ama, samahan mo kami ng iyong presensya. Ingatan mo kami sa lahat ng panganib, pagkalooban ng mabuting kalusugan, at patuloy na patnubayan sa bawat hakbang ng aming buhay. Naway ang aming buong pamumuhay ay maging isang buhay na papuri at pagsamba sa iyo. Ang lahat ng papuri, karangalan, at kaluwalhatian ay aming ibinabalik sa iyo. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen.